Itong project po natin na ito, project po siya ng mga client natin na nasa US. Yan, 8 unit apartment, tapos yung pong 2-story house ng mga client po natin. So, nagpalang araw po sa bawat isa. Welcome back po sa ating channel and welcome back po sa Blessed Builders. Mga ka-Blessed, mag-update po tayo ngayong araw na ito. And nandito tayo ngayon sa Highview Hills Subdivision, yung project po natin sa Apalit. Papakita ko lang mga ka-Blessed kung gaano kaganda yung location ng ginagawa nating apartment project dito. Yan, yun yung main highway. Yan yung main road. Main road. Tapos, ito na yung entrance. Main entrance ng subdivision. Pagpasok dito ka-Blessed, matatanaw na natin yung project natin dito sa Highview Hills Subdivision. Ay, kung nakikita nyo yung ongoing construction dito, ka-Blessed, yan yung project natin. So check natin yung update ngayon. Last time, papunta na tayo sa second floor. Ngayon, ka-Blessed, kitang-kita na yung view ng bahay. Ayan. Sa mga hindi pa nakapanood, ka-Blessed, ng mga previous vlogs natin, itong project po natin na ito, project po siya ng mga client natin na nasa US. Yan, kay Tita Matilde at kay Tita Jess. Yan, kaya Tita and Tita na po yung tawag namin sa kanila. Kasi second project na po natin ito sa kanila. Yung last project po natin sa kanila, apartment din po. Dito rin po yung location, 6-unit apartment, kung nakita nyo po yung vlog natin before. So itong second project po natin ngayon sa kanila, another apartment project po siya. So yung ngayon naman po is 8-unit apartment po yung ginagawa po natin dito. So 4 na unit po sa itaas, tapos 4 na unit dito sa ibaba. So 4 na unit sa ibaba. At itong bahay na to, mga ka-Blessed, ito po yung retirement home ng mga client natin. And praise God, patuloy po yung blessing ng Diyos sa mga client natin. Kaya patuloy po yung pagpapagawa po nila ng apartment. Tapos ito po yung bahay po nila mismo. So nasa side view po tayo ng bahay niyan. Yung front view, ikot lang ako para makita nyo ka-Blessed. Ito ka-Blessed yung front view ng bahay. So naka-elevate tayo dito. Tapos yung drop ng roof natin, nandun siya sa likuran. Tapos sa may side yung parking area natin. And 1 car parking yung nilagay natin dito. So 6 meters yung haba. So kahit pickup truck pwede siya, or van pwede siya. Tapos yung pinaka entrance natin, entrance dito. Tapos meron tayong balcony dito. Balcony pa letter L siya. Tapos meron tayong glasses dito, window glass. Ito mga ka-Blessed, yung perspective niya medyo nag-fade na nga lang since umuulan, maaraw. So yan yung perspective natin. Kung nakita nyo yung previous vlog natin, yan yung perspective. So pasok tayo mga ka-Blessed para makita nyo yung layout. Sa apartment, nakita nyo na po yung layout before. So na ongoing na yung pagmamasilya sa apartment, sa mga apartment projects natin. Tapos yung dito, roofing naman, ongoing na yung roofing. By next week makapaglatag na sila ng mga yero. Pasok tayo ka-Blessed sa loob para makita nyo yung flow. Mag-start ako sa entrance, sa main gate, para magka-idea kayo sa flow ng layout natin dito. So itong malaking opening na to, ka-Blessed, ito yung main entrance natin. Main entrance, pagpasok, living area.
Sa area na to, living area, tapos yung stair natin, papunta dito, may landing tayo, and then aakyat siya dito, sa side na to. And then, ka-blessed, open to below yung project natin dito. Ibig sabihin, ka-blessed, pagpasok sa sala, high ceiling siya. Yan, meron siyang terrace dito. Papunta sa labas, mamaya papakita natin. So, open area yung dito niya, tapos makita agad natin yung high ceiling. Yun po kasi space natin dito, hindi siya ganun talaga kaluwang. Kaya nag-request ng high ceiling yung mga client natin dito. Nang sa ganun, maluwang siyang tignan pagpasok. So, pagpasok, sala, and then yung high ceiling yung makita natin agad. And then, open concept, yung layout natin dito para mas mukha siyang maluwang. So, yun yung parking, sala, tas meron tayong bedroom dito. Bedroom sa ibaba. Since this is a retirement home, para may option po yung mga client natin. If ever gusto nilang magkaroon ng bedroom dito sa ibaba, meron tayong bedroom dito. And yung bedroom dito, ka-blessed, meron siya sariling banyo. So, ito yung banyo niya. Sa area na to. Tapos, itong opening na to, sliding glass door. Sliding glass door siya. Paglabas natin dito, sala yung makikita natin. And then yun dito, sa area na to, dito na yung kitchen area. Kitchen area, letter L. Tapos yung sink po natin, request na client natin is nandito siya sa gitna. So parang American style siya. So nasa gitna yung sink natin. Kaya meron tayong nakaabang na pipe dito, water pipe, tsaka yung drain pipe. Yan, dito po yung sink. And then yung common CR, nandito siya sa area na to. Tapos yung dining area natin, dining area. Tapos meron tayong extra space dito na tinira. So sliding po yun dito niyan. Glass po yun dito, sliding glass door. And then yun dito sa area na to, papunta sa labas na yan. Ito na po yung backhood, yung perimeter line ng property. So magkakaroon sila ng lap pool dito. So maliit na swimming pool sa area na to. Provision po siya. And then meron tayong back door dito. Yung access natin papunta sa likuran, sa back door. And sa back door natin, ka-blessed, meron pa tayong space dito. Nasa 2 meters pa. Yung extra space natin dito. Pati yung space ng mga apartment. And meron din po dito. 2 meters din. Na-check na po natin yung layout ng mga unit natin before. So, akyat na tayo para makita natin yung layout ng mismong bahay. Meron silang ginawang temporary ladder dito, ka-blessed. Akyat tayo para makita nyo. Naka-blessed din yung balcony ng mga apartment unit. Pero yung entrance niya, dito siya. So may hagdan yan doon, pababa. So dito yung landing. Tapos paakyat. Yan yung po yung access ng mga unit natin sa second floor. Makilabas ka ba, sir na? Yan, tapos akyat ako dito sa second floor. So ito yung sinasabi ko ka-blessed kanina. Open to below. Bali, itong area na to, pakita ko muna yung hagdan. So yun yung main entrance, hagdan, paakyat siya dito. Yan, so dito po yung landing natin pag akyat sa second floor. And then all the way tayo dito. Yung open area na to, open space po siya. So pwedeng family area, malagay ng sofa dito. Tapos meron po tayong railing dito. Alam ko ipapalagay ng client natin, na upgrade po nila. Tempered glass, yung lalagay nila dito, pa letter L. So overlooking yung sala sa ibaba. So yun yung living room, yun po yung kwarto kanina sa baba. Ito yung entrance natin, ang main entrance. Tapos yung common CR, nandito po siya.
common CR. Tapos meron tayong another door dito. Itong door na to, meron tayong open area dito. So pwedeng sampayan. Yan, since naka-open yung portion na to, or kung magpapahangin, pwede rin po dito. Tapos balik tayo ka-blessed sa mga rooms. So may rooms po tayo dito. Bali yung room natin dito, dalawa siya. Isa dito, sa area na to. So pag-akyat sa hagdan, meron tayong wall dito. May wall dito, tapos may access tayo papasok sa first bedroom natin sa second floor. Bedroom, tapos meron tayong access dito. Meron pong door dito, tapos meron siyang mini balcony sa labas. Sa first bedroom, and then hallway dito. May door na naman po dito, papasok sa second bedroom. So ito yung magiging second bedroom. Ito po yung pinaka-biggest room sa bahay. Alam ko, dito po mag-stay yung mga client po natin. Ito po yung space niya, open space. Tapos meron po another space po dito. Alam ko magpapalagay ng sliding glass. Request po nila sliding glass dito. So pagpasok dito, pwede dito po yung bed. Ayan. Kasi yung pong sarili niyang banyo nandito siya. So meron tayong banyo dito. Banyo. Tapos yung bed. Tapos yung open space na ako blessed para mas magmukhang maluwang yung space natin dito. Glass po ito. Yan. Glass po yun dito. So kapag tumingin ka dito, overlooking din siya sa ibaba, sa living area. Okay, so glass. Tapos another space na naman po dito. Glass na naman po ilalagay natin dito. Sliding glass door para may access po yung master's bedroom sa balcony. So yung balcony po natin sa pa-letter L. Yan. Diretso. Yan po yung entrance natin kanina. Diretso. Tapos kabilang side. Yan. Meron din pong balcony dito. So pa-letter L po yung balcony natin. Para in case magpapahangin yung mga client natin, yan, meron po tayong space dito. Yan. So sliding. Tapos paglabas, itong area na to, pwede gawin pong sala. Yan, sala ng master's bedroom. Tapos meron po tayong malaking opening dito. So papasin na natin mga ka-blessed na naka-extend po yung space natin dito. Pwede siyang gawing reading corner. Yan. Pwede siyang upuan. Yan yung po kasing glass natin yan. Nandito siya. Pwede siyang upuan. Yan. Tapos naka-extend din po siya. So parang canopy siya na in-extend po natin. And then para may viewing din po tayo sa labas. Yan. Yan. So ka-blessed, ito yung layout ng yan, ang bahay ng mga client po natin. And tama-tama, malapit lang po sa, sa mga apartment unit nila. Okay, tapos ka-blessed, labas tayo. Check na rin natin yung layout ng mga apartment unit na kapag tiles na sila. Okay, sir, makilabas ko ulit na. Yan, so yung kanina, yung entrance po ng mga second floor apartment unit. Paakyat, tapos landing dito. Papunta po sa mga unit natin. So unit 1, unit 2, tapos unit 3, and then yung sa dulo, yung unit 4. So check natin ka-blessed yung layout. So pagpasok natin, yung kitchen, dining, dito po siya. Yan, ito po yung sink natin. Tapos yung banyo, yan, nakapag-start po silang mag-tiles dito. And then nag-start na rin po yung pagmamasilya ng mga apartment unit natin. Ito naman yung bedroom po niya. So one bedroom po yung nilagay po natin dito. And then yung bedroom na ito, meron po siyang extension sa labas. Yan, ito po yung extension niya. Meron po siyang mini balcony dito sa harapan. Para kung gusto mong magpahangin, yan, dito po siya. At ito po yung view natin pag nandito tayo sa taas. Mga ka-blessed, yan po muna yung pinaka-huling update natin sa mga projects po natin dito po sa Highview Hills.
Yan, 8-unit apartment, tapos yung pong 2-story house ng mga client po natin. Kaya mga ka-blessed, maraming salamat po for tuning in sa ating pong vlog ngayong araw. Mag-ingat po tayong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon.